Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga dumakip sa kanya. Tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong binisita ng mga kawani ng embahada si Digong at in-interview. Git ng bise, inabuso nito ang patakaran tungkol sa pagbisita sa isang nakadetain. Kita mo, ito lantaran to. Papatayin nyo si PRRD talaga. Nagkuntsabahan pa yung Pilipinas at saka ICC. Ang ICC, ikaw ang korte. Dapat ikaw ang tumatayong arbiter. Dapat ikaw nasa gitna. Bias din kayo eh. Bakit nyo pinayagan dalawin nang walang abiso ng pamilya or ng abogado? Yan na ba yung sinasabi ni Eric? Ni Erwin Tulfo? Ni Boying? Bending Dalo? Ganyan na tayo, lakasan na lang tayo. Wala nang batas-batas. Wala nang abogado. Wala nang due process. Bastusan na, babuyan na. Bakit kayo kumuntsaba sa Pilipinas, ICC? Kayo naman Pilipinas, baboy din kayo talaga. Binababoy nyo ang batas ng Pilipinas. Binababoy nyo ang batas. Hindi na kayo makatao. Kung ano mangyari kay PRRD, sagot nyo yan, maniwala kayo. Sasagutin nyo yan sa taong bayan. Ito talaga Para sa akin, tangkang pagpatayan kay PRRD. Ayaw na talaga nilang paabutin ng Pasko si PRRD. Kasi habang lumalapit sa 2028, tandaan nyo to, sasabihin ko, hanggat lumalapit tayo sa 2028, dadami pa ang Kiko Barsaga. Dadami ang Tiangco. Dadaming mga politiko na babaliktad at ipagtatanggol ang katotohanan. Because 2028, they know BP Sara will sit surely as president. At habang tumatagal, mas maraming tumatapang dahil nakikita nila si Bongbong Marcos wala talagang planong ayusin itong naganap na pagnanakaw sa bansa. Takipan ng takipan eh. Pinaikot-ikot tayo ng Senado. Alam nyo bang nangyari? Lahat na lang nabanggit. Pero si Bongbong at saka si Tambi, wala. Hindi pinag-uusapan. Ganyang katuta yung mga senador na yan. Hindi man lahat, pero alam nyo kung sino ang mga tuta sa Senado. Okay lang dyan sa Congress eh. Matagal na nating alam tuta yung mga yan. Dahil nakikinabang sila. Pero yung sa Senado, tuta na tuta kayo, naturingan pa namang dating pulis. Ginagawa ninyong noontime show ang Pilipinas. Tingnan ngayon, papatayin nyo si PRRD. Di, totoo to Kasi isipin mo, ikaw, halimbawa, ginawan ka ng krimen at injustice, pinakulong ka ng isang tao na alam mo wala kang ginawang masama. Tapos pupuntahan ka doon sa kulungan. Kung kayo malakas-lakas, mapipilipit nyo liig nun eh. Mapapatay nyo, madadagdagan pa kaso nyo. Diba? Pero si PRRD mahina na eh. So hindi na makaka-react yun. Ang reaction lang nun sa loob sa puso. Talagang papatayin siya eh. Very stressful yan. Kaya nga yan ang lagi naming sinasabi na kami magkapatid doon sa aming tatay eh. Huwag ka na magtrabaho, stressful lang yan eh. Mag-travel ka na lang. Diba? Bakit ka pa magpapaka-stress? Kasi pagka may edad ka na, bukod sa pagkain ng taba, healthy pa yan. Ay, totoo yan.
Ang number one kaaway ng matanda, stress. Tapos gaganunin nyo. Dadalawin ka ng nagpakulong sa'yo. Ang baboy talaga ng gobyernong ito. Ang baboy. Tapos sasabihin nyo ICC. ICC, dapat sa ICC tayo para patas. Bulok din kayo ICC. May abogado, hindi kayo nagpaalam. May pamilya. Yung iba nga yung mga secondary family nga ni PRRD hindi makapasok eh. Tapos yung nagpakulong, papapasukin nyo. Grabe ka baboy nyo. Marcos, yung gobyerno mo, baboy ah. Hindi rin daw nito hiningi ang permiso ng mga kamag-anak ng dating Pangulo. Kung magpapatuloy ang ani ay mapanglinlang na welfare check, dapat daw sagutin ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas sakaling may mangyari man sa dating Pangulo. Dapat talaga sagutin nila, pero ayaw na nating dumating doon, BP Sara. Tigilan na nila yung katarantaduhan nilang yan. Hindi po pwedeng mababalik ba nila buhay ni PRRD? Diba? Kahit 4 na Marcos pa, hindi mo nyo kayang palitan. Yung kunwari sabihin, sige, pag may nangyari kay PRRD, papalit namin si Saldico, si Bongbong, si Sandro, tsaka si Tambi. Hindi rin. Unfair. Magnanakaw yung mga yun eh. Ito, galit sa droga eh. Yung iba nga doon, bangag pa raw eh. Di umano. Hindi na mapapalitan yung buhay ni PRRD. Di ba? Sa katunayan, pag andyan si PRRD sa Pilipinas, maayos ang Pilipinas. Oh. Yung 4 na yan, nandiyan dyan. Salot yan eh. So walang kapalit. Huwag na nating paabutin doon. Ayusin nyo na. Itong gobyerno natin, bastos din. Instead na nag-a-apologize kayo sa pamilya, kayo, pare-parehas kayo. Itong gobyerno na natin at ICC, imbis na nag-a-apologize kayo sa pamilyang Duterte at nag-a-apologize kayo sa Pilipinas sa ginawa nyong yan, gina-justify nyo pa, nagpapalusot pa kayo. Lagi kong sinasabi itong gobyernong to, walang ayos na matatanggap tayo dito. Dahil lahat ng mali nila, hindi nila tinatanggap. Yung sa baha, hindi nila tinatanggap. Anong sigaw ng dilaw? Huwag umalis si Bongbong. Pambihira. Si Tambi, hindi rin. Anong maayos ang gagawin natin yan? Di ba lokohan? Ang concern lang ng dilaw, diretsahin na natin. Tsaka si Bongbong, optics. Imahe lang. Pero yung talagang pag-ayos, wala. Mga hypocrites, lalo na yung dilaw, napaka-hypocrites niyan. Laging nagpapapicture nasa harap ng simbahan, nagdadasal. But tingnan mo ang buhay. Mga ipokrito yung mga yan. Tingnan mo ang ginagawa sa politika. Diba? Pinipikit nila mata nila kay Bongbong dahil sa insecurities kay Sara. Sinisilip yung 125 million ni Sara. Hindi nila masilip yung laki ng confidential funds ni Bongbong. Yang kayo, dilaw. Ipokrito kayo. Sa gitna nito, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos dahil binigo niya raw ang mga overseas workers na wala umanong naranasang welfare check mula sa gobyerno. Mga kapatid, Alam mo, tama dito si VP Sara. Ang daming may problema natin na mga overseas na naka-detain din. Dinalaw ba? Sige, dinalaw nyo ba, Bongbong? Kasi si PRRD, dating presidente yan eh. At ang mga anak niyan, vice president, congressman, mayor. They have the capacity to take care of Bongbong. Of PRRD. Hindi kailangan ng dalaw ng gobyerno. Ha? Ang kailangan yung dalawin, yung nangangailangan ng dalaw nyo. Bakit? Hindi nyo, kung talagang kayong concerned sa mga nakadetain, bakit hindi yun ang dalawin ninyo? Yung kailangan ng dalaw, hindi nyo dinadalaw. Yung ayaw ng dalaw nyo, dinadalaw nyo. Mamamatay tao kayo talaga. Paano kung tinurukan si PRRD ron?
Isipin lang natin, 'di ba? Paano kung nalason si PRRD ron? Sinong sisisihin? Halimbawa lang, nalason siya ron, sinong sisisihin? 'Di magtuturuan pa ngayon, 'di ba? Ah. Paano kung biglang ma-stroke dahil sa stress? Magtuturuan pa ngayon. Mananagot talaga kayo. Whether pinatay nyo directly or indirectly, mamamatay tao talaga kayo. Mga wala kayong puso. Ano ba tayo? Nasa martial law? Wala nang batas-batas, sabi nga ni ni Eric Tulfo. Eric Silvester. Wala nang batas-batas. Paikutan na lang yung batas, ganun. Loko-loko talaga 'tong mga ito, ang kakapal ng mukha.